Mga Ginoo, hayaan ninyo akong magsimula sa isang bagay na maaring ikagulat ninyo. Tuwing umaga sa buong Amerika, milyon-milyong kalalakihan na lampas 60 ang edad ang nagtitimpla ng kanilang kape, iniinom ito, at hindi nila namamalaya na sinasayang nila ang isa sa pinakamakapangyarihang pagkakataon upang muling buhayin ang kanilang pagkalalaki. Oo, ang tinutukoy ko ay mas matibay at mas tumatagal na erections, kahit na ikaw ay nasa edad 70 o 80 na. Paano kung ang mismong tasa na iniinom mo sa loob ng maraming taon ay maaring dahilan kung bakit ka nananatiling mahina? O siya ring makakatulong para maramdaman mong muli ang dati mong sarili? Ako si Dr. Mayumi Santos, isang urologist at professor sa kalusugan ng kalalakihan na may higit 30 taon ng karanasan. Iniyalay ko ang aking buhay sa pagtulong sa mga lalaki na mabawi ang kanilang lakas, sigla at kumpiyansa. Libo-libong kalalakihan na ang nakausap ko sa aking klinika. Mga lalaking naniniwalang tapos na ang kanilang pinakamagagandang araw at natulungan ko silang makahanap ng mga solusyong tunay na nagbago ng kanilang buhay. Narito ang nakakagulat na katotohanan. Karamihan sa mga lalaki ay iniisip na ang paghina ng performance ay bahagi na ng pagtanda. Sinisisi nila ang edad, stress o malas. Ngunit ang totoong kabalintunaan ay ito. Habang marami ang umaasa sa mga pills, operasyon, o mamahaling gamutan, ang ilan sa pinakamabisang sagot ay matagal nang nasa sarili nilang kusina. At ito ang pangako ko sa iyo. Magdagdag ka lamang ng isang simpleng natural na sangkap sa iyong kape, at maari mong mapabuti ng malaki ang daloy ng dugo, mapataas ang testosterone, at maibalik ang lakas ng ereksyon sa paraang natural, ligtas, at pangmatagalan ng epekto. Hindi ito haka-haka lamang. Ito ay nakabatay sa agham, pinatunayan ng mga pag-aaral at dekadang karanasan sa totoong mga lalaki. Kaya manatili ka lang, dahil sa ilang sandali ay ibubunyag ko kung ano mismo ang dapat mong ihalo sa iyong kape tuwing umaga, at kung bakit kaya nitong muling sindihan ang performance ng iyong katawan kahit ikaw ay 80 taong gulang na. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod kong payo tungkol sa kalusugan at sigla ng kalalakihan. At gusto ko ring marinig ang iyong opinyon. Kung nakaka-relate ka sa mensaheng ito, mag-type ng 1 sa comments. Kung hindi naman, mag-type ng 0 at sabihin sa akin kung paano ko pa mapapabuti ang mga video na ito para sa'yo. Ngayon, talakayin natin ang tunay na dahilan kung bakit maraming kalalakihan na lampas 60 ang nakakaranas ng mas mahinang erections. Hindi lang ito dahil sa edad, may nangyayari ito sa loob ng iyong katawan. Para talagang masolusyunan ang problema, kailangan nating maunawaan kung bakit unti-unting humihina ang erections habang tumatanda at kung ano ang tahimik na nagbabago sa iyong biology. Una, bakit humihina ang erections habang tumatanda? Kapag kaharap ko ang mga pasyente ko sa klinika, isa sa mga unang tanong nila ay, "Dok, bakit nangyayari ito sa akin? Bakit pagkatapos ng napakaraming taon, bigla akong nahihirapan sa isang bagay na dati ay napakadali?" At lagi kong sinasabi sa kanila ang pareho. Hindi ito biglaan. Matagal na itong unti-unting nabubuo sa loob ng iyong katawan sa loob ng maraming dekada. Sa oras na umabot ka sa edad na 60, dalawang mahalagang pagbabago na ang nagaganap. Una, ang iyong testosterone, ang hormone na nagbibigay ng enerhiya, gana, at kakayahang mag-perform ng isang lalaki, ay halos kalahati na lamang kumpara noong ikaw ay nasa 20s. Pangalawa, ang mga blood vessels na nagdadala ng mahalagang daloy ng dugo sa iyong puso, utak, at pati na rin sa iyong ari ay tumitigas na habang tumatanda. Hindi na sila kasing flexible o kasing responsive tulad ng dati. At napakalaki ng epekto nito. Isipin mo ito sa ganitong paraan. Nung bata ka pa, ang katawan mo ay parang isang high-pressure na hose sa harden. Malakas at mabilis ang agos ng tubig, umaabot sa bawat sulok. Madaling dumating ang erections dahil malakas ang blood flow at responsive ang mga tissues. Pero habang tumatanda ka, ang hose na yon ay nagiging luma, matigas, at matigas. Ang tubig ay parang tumutulo na lang imbes na rumaragasa. Ang resulta?
Mas mahina, mas maikli ang tagal ng erections, o minsang ay wala na talaga. Hindi ito tungkol sa lakas ng loob o pagnanais. Ito ay biology. At narito ang bahagi na bihirang marinig ng karamihan sa mga lalaki. Kapag lumiit ang mga daluyan ng dugo at bumaba ang testosterone, nagsisimula ang isang cycle ng paghina. Mas mababang testosterone ay nagdudulot ng mas kaunting enerhiya at muscle. Mas mahinang daloy ng dugo ay nagreresulta sa mas mahinang erections. At sa paglipas ng panahon, ang isang lalaki ay maaring makaramdam na parang anino na lamang ng dati niyang sarili. May isang pasyente ako hindi ko makakalimutan, isang 67 taong gulang na lolo. Tahimik siyang nakaupo sa harap ko at maya-maya ay mahina niyang sinabi. Parang hindi ko na nararamdaman na lalaki pa ako. At nakita ko sa kanyang mga mata na hindi lang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan, kumpiyansa, at ang apoy na nagpaparamdam na ikaw ay buhay. Totoo ang sakit na yon. Ngunit ang sinabi ko sa kanya at ang sasabihin ko rin sa iyo ngayon ay ito. Ang biology ay maaring maimpluwensyahan. Ang paghina ay hindi kapalaran. Ang iyong katawan ay may kahangahangang kakayahan pa ring tumugon kung bibigyan ito ng tamang nutrisyon at suporta. Ang magandang balita? Hindi mo kailangan ng reseta para magsimulang baguhin ang sitwasyon pabor sa iyo. Ang simpleng tasa ng kape na iniinom mo tuwing umaga ay maaring gawing isang kasangkapan upang maibalik ang maayos na sirkulasyon at masuportahan ang iyong hormones. Sa pagdagdag ng tamang natural na sangkap, matutulungan mong mag-relax ang mga naninigas na daluyan ng dugo, mapabuti ang daloy ng dugo, at maibigay sa iyong katawan ang kailangan nito upang muling makaramdam ng lakas. Simple lang ito, natural, at maaring gumana kahit ikaw ay nasa edad 70 o 80 na. Ngayong nauunawaan mo na kung bakit humihina ang erections habang tumatanda, hayaan mo ipakita ko sa iyo kung paano ang isang bagay na kasing ordinaryo ng iyong kape tuwing umaga ay maaring maging kakaiba kapag nabuksan mo ang nakatagong potensyal nito. Ikalawa, ang kape at ang nakatagong potensyal nito. Kape, ang nakatagong potensyal. Tuwing umaga, maraming kalalakihan sa buong bansa ang nagtitimpla ng kanilang kape nang hindi na ito gaanong iniisip. Para sa karamihan sa atin, halos automatic na ito. Ang amoy ng bagong giling na kape, ang usok na umaangat mula sa tasa, at ang unang higop na parang gumigising sa buong pagkatao mo. Isa itong araw-araw na ritual na nagbibigay sa atin ng lakas para magpatuloy. May mga pasyente akong nagsabi sa akin, "Dok, kaya kong isuko ang halos lahat, pero hindi ang kape ko." At napapangiti ako dahil naiintindihan ko sila. Ganito rin ako magsimula ng araw. Pinapagana ng kape ang utak, pinatalas ang focus, at binibigyan tayo ng enerhiya na matagal na nating inaasahan. Pero ito ang hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Ang kape, sa kasalukuyang anya nito, kalahati lang ang nagagawa nito. Oo, ang caffeine ay pansamantalang nagpapabilis ng sirkulasyon. Oo, nagbibigay ito ng mental na sigla. Pero ang plain na kape ay parang pag-apak sa silinyador ng kotse na matagal nang hindi na-tune. Makakakuha ka ng biglang bilis, oo, pero mabilis ka ring mapapagod. At nananatili pa rin ang problema sa loob ng makina. Kaya naman maraming lalaki ang napapadalas ang pagkuha ng pangalawang tasa sa kalagitnaan ng umaga at pangatlo sa hapon. Hinahabol ang enerhiyang hindi nagtatagal. Ang totoo, ang black coffee lang ay parang ordinaryong gasolina sa isang high-performance na sasakyan. Gumagana siya, pero hindi niya naibibigay ang premium na performance na kailangan ng katawan mo habang ikaw ay tumatanda. Narito ang kabalintunaan. Maaring maging higit pa ang kape. Sa simpleng pagdagdag lamang ng isang sangkap, ang parehong tasa ay maaring magbago mula sa simpleng pampagising tungo sa isang makapangyarihang kasangkapan para sa kalusugan, na sumusuporta sa iyong blood vessels, nagpoprotekta sa puso, at tumutulong sa iyong erections.
Isipin mo yon sandali. Ang inuming matagal mo ng tinatangkilik tuwing umaga ay maaring maging isang natural at suportado ng agham na solusyon sa isa sa mga pinakakaraniwang problema ng kalalakihan matapos ang edad na 60. Hindi ito pantasya. Ito ay tunay na pisyolohiya na naghihintay lamang na mapakinabangan. Nakita ko ito mismo sa aking mga pasyente. May isang lalaking nasa edad 70 ang nagsabi sa akin na matapos ang ilang taon ng pakikibaka, nagsimula siyang magdagdag ng isang simpleng natural na sangkap sa kanyang kape tuwing umaga. Sa loob lamang ng ilang linggo, napansin niyang naging mas stable ang kanyang enerhiya at bumalik ang kanyang kumpiyansa sa kwarto. Hindi na siya kinakabahan o nanginginig. Hindi na rin siya basta bumabagsak ang lakas sa kalagitnaan ng araw. Mas ramdam niya ang kontrol sa kanyang katawan. Ang simpleng pagbabagong yon ay nagbigay muli sa kanya ng pag-asa. At ipinapaalala nito sa akin na kadalasan ang maliliit na pagbabago ang nagdudulot ng pinakamalalaking resulta. Hindi kailangang manatiling simpleng bisyo lang ang kape. Maari itong maging isang paraan para sa paghilom at pagpapanumbalik ng lakas. Pamilyar na ito? Abot kaya? At bahagi na ng iyong pang-araw-araw na buhay. Ang kailangan mo lang ay malaman kung ano ang dapat idagdag upang ito ay maging higit pa sa isang inumin. Maging katuwang mo ito sa iyong kalusugan, lakas, at pagkalalaki. At ang pinakamagandang bahagi? Hindi mo kailangang maghintay ng buwan o taon para makita ang pagbabago. Ngayon, tuklasin natin ang unang sangkap na maaring magbago sa iyong ordinaryong tasa ng kape tungo sa isang pambihirang pinagkukunan ng lakas para sa iyong katawan at sa iyong erections. Isang sangkap na ginamit na sa loob ng maraming siglo, ngunit kadalasang hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Sangkap number 1, kanela. Ang tagapagpagaling ng mga daluyan ng dugo ikatlo. Unang sangkap, kanela. Ang tagapagpagaling ng mga daluyan ng dugo. Kapag naalala ko ang aking kabataan, sariwa pa rin sa isip ko ang amoy ng kanela na nagmumula sa kusina. Iwinawisik ito ng aking ina sa mainit na oatmeal o hinahalo sa pie na pinupuno ang buong bahay ng matamis at nakakaaliw na samyo. Para sa marami sa atin, ang kanela ay lasa ng masasayang alaala, mga pista, salusalo ng pamilya, at mga sandaling puno ng init at saya. Ngunit ang hindi alam ng karamihan sa mga lalaki, ang simpleng pampalasang ito ay may taglay na lihim na kapangyarihan, isang kakayahang protektahan ang iyong blood vessels, patatagin ang iyong enerhiya, at kahit makatulong sa pagbabalik ng matibay at pangmatagalang erections. Narito kung bakit ito mahalaga. Habang tayo ay tumatanda, isa sa pinakamalalaking kalaban ng kalusugan ng kalalakihan ay ang pabago-bagong blood sugar. Bawat pagtaas at pagbagsak nito ay unti-unting sumisira sa maliliit na daluyan ng dugo sa buong katawan. At ang pinakamaliit at pinakamaselang mga daluyan, ang nasa loob ng ari, ang kadalasang unang naaapektuhan. Ang mga daluyang ito ay mas manipis pa sa isang hibla ng buhok. Kapag nasira ang mga ito, humihina ang daloy ng dugo sa bahaging, yon kahit bago mo pa mapansin ang problema sa mas malalaking ugat. Ito ang dahilan kung bakit ang mga lalaking may problema sa blood sugar ay kadalasang nakakaranas ng erectile issues taon bago pa sila ma-diagnose ng diabetes. Dito pumapasok ang kanela na parang isang tagapang-alaga. Ipinakita ng mga pag-aaral na kaya nitong pababain ang fasting blood sugar ng hanggang 20 hanggang 30%. At ang simpleng epektong yon ay nakakatulong protektahan ang mga sensitibong daluyan ng dugo na sumusuporta sa iyong pagkalalaki. Pero hindi doon nagtatapos ang benepisyo ng kanela. Tinutulungan din itong mag-relax at magbukas ang iyong mga daluyan ng dugo sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na vasodilation. Ang aktibong compound na tinatawag na cinnamaldehyde ay talagang nagpapataas ng nitric oxide, ang mismong molecule na tina-target ng mga gamot tulad ng Viagra. Kapag tumataas ang nitric oxide, mas gumaganda ang daloy ng dugo. At kapag maayos ang sirkulasyon, ang erections ay nagiging mas matibay, mas buo, at mas maaasahan.
May mga pasyente akong nagsabi na matapos lamang ang ilang linggo ng pagdagdag ng kananela sa kanilang kape tuwing umaga, napansin nila ang mas pantay na enerhiya sa buong araw at malinaw na pagbabago sa kanilang performance sa kwarto. May isang lalaki, isang retiradong kontraktor na nasa huling bahagi ng kanyang 50s, ang nagkwento na mula sa pag-asa sa afternoon nap, naging masigla siyang nagtatrabaho sa kanyang mga proyekto ng may tuloy-tuloy na lakas. Isa pang benepisyo ng kanela ay ang dulot nitong init, hindi lang sa lasa, kundi pati sa sirkulasyon. Ang banayad na init na iyon ay senyales na tumutugon ang iyong katawan sa mas pinabuting daloy ng dugo. At ang kagandahan nito, hindi mo kailangang gumamit ng marami. Isang kapat na kutsarita na hinalo sa iyong kape ay sapat na upang simulan ang prosesong ito. Ang susi ay consistency. Gawing bahagi ito ng iyong araw-araw na ritual upang mapanatiling protektado ang iyong mga daluyan ng dugo, manatiling stable ang iyong enerhiya, at unti-unting bumalik ang iyong kumpiyansa. Ang kanela ay higit pa sa isang simpleng pampalasa. Isa itong pang-araw-araw na hakbang ng pag-aalaga sa sarili na masarap, abot kaya, at dala ang karunungan ng nakaraan kasama ang ebidensyang suportado ng modernong agham. Ngayon, isipin mo kung dadalhin pa natin ito sa susunod na antas. Pagsasamahin ang mainit na pampalasang ito sa isa pang natural na sangkap na hindi lang sumusuporta sa daloy ng dugo, kundi parang nagoon ng pangunahing switch ng erection sa loob ng iyong katawan. Pag-usapan natin ang cocoa. 4. Ikalawang sangkap, cocoa. Ikalawang sangkap, cocoa, ang natural na switch ng nitric oxide. May kakaibang aliw na dala ang tsokolate na halos lahat ay nakaka-relate. Maaring ito ang paborito mong candy bar noong bata ka o ang piraso ng dark chocolate na paminsan-minsan mong tinatangkilik bilang treat. Ang mayamang, bahagyang mapait na lasa nito ay may kasamang init at nostalgia. Pero ito ang katotohanang hindi alam ng maraming lalaki. Sa likod ng pamilyar na lasang iyon ay may nakatagong kapangyarihan. Ang purong cocoa, walang asukal, madilim at natural, ay isa sa pinakamabisang regalo ng kalikasan para maibalik ang maayos na daloy ng dugo at muling pasiglahin ang erections. Ang cocoa ay puno ng flavonoids, mga compound na direktang kumikilos sa lining ng iyong mga daluyan ng dugo. Ang mga flavonoid na ito ang nagtitrigger ng paglabas ng nitric oxide, na siyang pinakamahalagang molecule pagdating sa erections. Isipin mo ang nitric oxide bilang isang open sesame signal para sa iyong mga arteries. Kapag mataas ang level nito, lumalawak ang mga daluyan ng dugo, tumataas ang sirkulasyon, at madaling dumadaloy ang dugo papunta sa are. Kapag mababa naman, nananatiling makitid at matigas ang mga daluyan. Kahit gaano kalakas ang pagnanais mo, hindi makakasabay ang katawan. Ito mismo ang pathway na tinatarget ng mga gamot. Pero ang cocoa ay nagbibigay sa iyo ng paraan upang ma-activate ang parehong proseso sa natural na paraan. Naalala ko ang isang pasyente sa kanyang maagang 70s, isang lalaking halos sumuko na sa intimacy. Dumating siya sa akin na pagod, nahihiya, at halos hindi makapagsalita tungkol sa kanyang pinagdadaanan. Iminungkahi ko na subukan niyang magdagdag ng isang kutsarita ng raw cocoa powder sa kanyang kape tuwing umaga. Pagkalipas ng isang buwan, bumalik siya na may ngiti. Hindi ko makakalimutan ang sinabi niya. "Dok, parang may switch na biglang na-on sa loob ko." Yan ang ginagawa ng nitric oxide. Ina-activate nito ang pangunahing switch na nagpapatakbo ng erections. At ang cocoa ay isa sa pinakasimple at pinakaligtas na paraan upang mapataas ito. Pero hindi lang pisikal na benepisyo ang hatid ng cocoa. Meron din itong mga compound na nagpapabuti ng mood, tulad ng anandamide, tinatawag ding bliss molecule, at phenylethylamine, ang parehong chemical na inilalabas ng katawan kapag tayo ay umiibig. Madalas maliitin ng mga lalaki kung gaano kahalaga ang isipan sa performance. Kapag mas kalmado ka, mas positibo, at mas konektado, susunod ang katawan mo. Idagdag pa rito ang magnesium na sagana sa cocoa.
na tumutulong sa produksyon ng testosterone at sa maayos na paggana ng muscles. At makikita mo kung bakit napaka-epektibo ng simpleng dagdag na ito. Ang lasa pa nito ay kayang baguhin ang iyong kape, gawing parang mocha, mas mayaman at mas satisfying, nang walang sugar spike na dulot ng hot chocolate. At kung sa simula ay medyo mapait para sa'yo, maaari mo itong balansihin gamit ang kaunting natural na sweetener tulad ng stevia o monk fruit. Ang mahalaga, hindi ka lang basta umiinom ng mas masarap na kape. Pinibigyan mo rin ang iyong katawan ng signal na gumising, buksan ang mga daluyang unti-unting nagsasara dahil sa edad, at pasiglahin ang iyong pagkalalaki mula sa pinakaugat nito. Tinutulungan ng kanela na manatiling malusog at matatag ang iyong mga daluyan ng dugo. Pero mas malalim ang ginagawa ng kokoa. Ina-activate nito ang mismong mekanismo na nagpapahintulot sa mga daluyang ito na bumukas ng maluwag. At kahit gaano pa yon kalakas, may isa pang sangkap na matagal nang pinapahalagahan sa kabundukan ng Peru. Isang sangkap na kilala sa pagbabalik ng sigla, tibay, at pagnanasa. Kilalanin natin ang maca, ang lihim ng Andes. 5. Ikatlong sangkap, maca. Maca, ang lihim ng Andes. Sa mataas at malamig na hangin ng Andes Mountains, may isang simpleng ugat na tumutubo. Isang halaman na pinahalagahan sa loob ng maraming siglo ng mga lokal na magsasaka at pastol. Ito ang maca. Sa Peru, minabanggit ito ng may paggalang. Tinatawag nila itong natural Viagra. Hindi dahil pareho ito ng paraan ng epekto ng isang tableta, kundi dahil pinupukaw nito ang isang mas malalim na lakas sa loob ng katawan ng lalaki. Noong una kong nalaman ang tungkol sa maca, nabighani ako kung paano ang isang halaman na tumutubo sa halos 14,000 talampakan, sa lupang halos walang ibang nabubuhay, ay nagtataglay ng ganoong katibay na enerhiya. At nang simulan ko itong irekomenda sa aking mga pasyente, nakita ko ang parehong katangian, lakas at katatagan, na unti-unting bumabalik sa kanila. Hindi pinipilit ng maca ang iyong katawan na tumugon. Sa halip, tinutulungan nitong maalala ng katawan mo kung paano gumana ng natural. Hindi tulad ng mga synthetic na gamot na nagpapalakas ng daloy ng dugo sa loob lamang ng ilang oras, gumagana ang maca sa pamamagitan ng pagsuporta sa masilang balanse ng iyong hormones. Nakikipag-ugnayan ito sa hypothalamus at pituitary gland, ang pangunahing kumokontrol sa iyong endocrine system, at tumutulong na maibalik ang natural na ritmo ng iyong katawan. Ibig sabihin nito, maaring magsimulang tumaas muli ang iyong testosterone. Maaring bumalik ang iyong enerhiya. At ang pagnanasa na matagal nang nawala ay maaring muling maramdaman. Nakita ko na ang mga lalaking nasa edad 60 at 70 na naglalarawan ng pagbabagong ito, hindi bilang bigla ang pagsabog ng lakas, kundi parang isang apoy na unti-unting muling nagliliyab linggo-linggo. Sinusuportahan ito ng mga pag-aaral. Sa ang mga lalaking uminom ng humigit kumulang 2.4 hanggang 4 gramo ng maca araw-araw, katumbas ng halos isang kutsarita, ay nag-ulat ng pagbuti sa sexual desire at performance matapos lamang ang 12 linggo. May isa pang pag-aaral na nagpakita ng pagtaas ng sperm count at motility, mga malinaw na palatandaan na mas maayos sa tumatakbo ang reproductive system ng katawan. Pero marahil ang pinakakapansin-pansin ay ang mga ulat ng mga lalaki na hindi lang pisikal ang pagbabago. Mas malinaw ang kanilang pag-iisip, mas matalas ang focus, at mas magaan ang pakiramdam. May isang pasyente ako, isang retiradong guro, na nagsabi, "Dok, parang may nagbukas ulit ng ilaw sa utak ko." Yan ang uri ng pagbabago na nagpapasigla sa buong buhay. Hindi lang sa kwarto, kundi sa bawat aspeto nito. May iba't ibang uri ng maca. Ang yellow maca ang pinakakaraniwan, may banayad na lasa at mahinahong epekto. Ang red maca ay kilala sa pagsuporta sa kalusugan ng prostate, isang bagay na mahalaga para sa mga lalaking tumatanda.
At ang black maca ang itinuturing na pinakamalakas. Mas kapansin-pansin sa pagpapalakas ng stamina at enerhiya. Ang paghalo ng isang kutsarita nito sa iyong kape ay nagbibigay ng bahagyang nutty at malty na lasa na kinagigiliwan ng marami, lalo na kapag pinagsama sa cocoa. Ang isa sa mga pinakagusto ko sa maca ay isa itong adaptogen. Ibig sabihin, tinutulungan itong makibagay ang iyong katawan sa stress, sa halip na pilitin ito sa isang direksyon. Sa mundong puno ng pressure para sa mga lalaking lampas 60, mula sa trabaho, pamilya at kalusugan, napakahalaga ng ganitong uri ng suporta. Pinapalakas nito ang iyong katatagan, tulad ng kung paano pinatatatag ng bundok ang ugat na pinanggagalingan nito. Pinagaling ng kanela ang mga daluyan ng dugo. In-on ng cocoa ang nitric oxide switch. At ngayon, ang maca ang nagbibigay ng lakas sa iyong hormones at pagnanasa. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may isa pang sangkap na hindi lang sumusuporta sa hormones, kundi nagbibigay mismo ng materyales na kailangan ng katawan mo para makagawa ng testosterone? Pag-usapan natin ang coconut oil. 6. Ika-4 na sangkap. Coconut oil o MCT oil, ang panggatong ng hormones. Sa loob ng maraming taon, tinuruan ng maraming lalaki na iwasan ang taba. Ang low-fat diets ay ipinakilalang susi sa kalusugan. At lumaki ang buong henerasyon na may takot sa butter, oils, at anumang mayaman sa taba. Pero narito ang kabalintunaan, ang testosterone. Ang hormone na nagpaparamdam sa isang lalaki na siya ay buhay, ay nabubuo mula sa taba at kolesterol. Kung wala ang mga ito, kulang ang katawan mo sa materyales na kailangan para manatili kang malakas, masigla, at may kakayahang sexual. Kaya naman madalas akong napapanghite kapag ipinapaliwanag ko sa aking mga pasyente na ang pagdagdag ng isang kutsarang coconut oil sa kanilang kape tuwing umaga ay maaaring isa sa pinakasimpleng paraan upang suportahan ang kanilang pagkalalaki. Espesyal ang coconut oil dahil mayaman ito sa medium-chain triglycerides o MCTs. Iba ang mga ito kumpara sa long-chain fats na karaniwang matatagpuan sa pagkain. Sa halip na dumaan sa mabagal na proseso ng digestion, ang MCTs ay direktang napupunta sa atay kung saan mabilis itong ginagawang enerhiya. Para itong premium fuel, hindi bumabara sa sistema, kundi malinis na nasusunog at agad nagbibigay lakas sa katawan. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga lalaking kumukonsumo ng MCTs ay maaaring makaranas ng pagtaas ng testosterone ng hanggang 20% kumpara sa mga kumakain ng ibang uri ng taba. At kapag mas malakas ang testosterone, mas mataas ang enerhiya, mas stable ang mood, at mas maayos ang performance sa lahat ng aspeto. Naalala ko ang isang lalaki na nasa huling bahagi ng kanyang 60s na dumating sa aking klinika na pagod na pagod. Patuloy pa rin siyang nagtatrabaho ng part-time, may mga responsibilidad pa ring pasan, pero sinabi niya na pakiramdam niya ay parang hinihila na lang niya ang sarili niyang katawan sa bawat araw. Inirekomenda ko sa kanya na subukan ang tinatawag ng ilan na Bulletproof Coffee, kape na hinaluan ng coconut oil. Pagkalipas ng isang buwan, bumalik siya at kapansin-pansin ang pagbabago. Mas steady na ang kanyang enerhiya buong umaga. Hindi na siya nakakaranas ng biglang pagbagsak ng lakas pagkatapos ng almusal, at napangiti siya habang inaamin na ang intimacy nila ng kanyang asawa ay unti-unting naging mas madali muli. Yan ang uri ng pagbabago na maaaring dalhin ng simpleng pagbabago sa pagkain. Kapag hinalo ang langis sa mainit na kape, nagiging creamy ito, parang latte, mayaman at nakakabusog. Ang taba ay nagpapabagal sa pagsipsip ng caffeine, kaya imbes na bigla ang taas at bagsak ng enerhiya, nagkakaroon ka ng tuloy-tuloy at mahinahong paglabas ng lakas sa loob ng ilang oras. May ilang lalaki na mas pinipili ang purong MCT oil
dahil mas concentrated ito, habang ang iba naman ay mas komportable magsimula sa kalahating kutsarita ng coconut oil at unti-unting dagdagan habang nasasanay ang kanilang tiyan. Ano man ang piliin mo, pareho lang ang epekto. Binibigyan mo ang iyong katawan ng mismong materyales na kailangan nito para mapanatili ang produksyon ng testosterone. Kamangha-mangha isipin ng isang bagay na kasing simple ng langis na matagal nang hindi naunawaan ng tama ay maaring maging napakalakas na kakampi sa kalusugan ng isang lalaki. Ngunit kahit gaano ito kahusay sa direktang pagsuporta sa hormones, may isa pang sangkap na gumagana sa ibang paraan. Hindi lang nito sinusuportahan ng testosterone. Pinoprotektahan pa nito ang mismong mga glandula na gumagawa nito habang sabay na pinapalakas ang iyong sirkulasyon. Pag-usapan natin ang luya. 7. Ikalimang sangkap, luya. Luya, ang pampalakas ng sirkulasyon. May kakaibang tatak ang luya. Ang matalas at mainit itong lasa ay hindi basta makakalimutan. Maaring natikman mo ito bilang garnish sa pagkain, ininom bilang tsaa kapag may sakit ka, o nalasahan sa mga pastry tuwing kapaskuhan na may kakaibang anghang. Pero higit pa sa lasa at aliw, ang luya ay pinahalagahan sa loob ng libu-libong taon sa tradisyonal na medisina. At may dahilan yon. Ngayon, kinukumpirma ng modernong agham ang matagal ng alam ng ating mga ninuno. Ang luya ay may kakayahang magpaluwag ng mga daluyan ng dugo, magpababa ng pamamaga, at kahit makatulong sa pagpapataas ng testosterone. Para sa mga lalaking lampas 60, ibig sabihin nito ay mas maayos na sirkulasyon, mas mataas na enerhiya, at mas matitibay na erections. Gumagana ang luya sa iba't ibang paraan. Una, pinapabuti nito ang daloy ng dugo. Ang mga aktibang compound nito, tinatawag na gingerols at shogols, ay tumutulong para mag-relax ang mga daluyan ng dugo, kaya mas malaya silang bumukas. Kapag maayos ang daloy ng dugo, nakikinabang ang iyong puso, utak, at pati ang iyong pagkalalaki. Ang init na nararamdaman mo pagkatapos uminom ng ginger tea o magdagdag nito sa pagkain ay hindi lang basta pakiramdam. Ito ay senyales na mas maayos ang pagdaloy ng dugo sa iyong katawan. Para sa mga lalaking may problema sa sirkulasyon na may kinalaman sa erectile issues, ang simpleng pampalasang ito ay maaring magdala ng kapansin-pansing pagbabago. Pero ang mas nakakagulat ay kung paano pinoprotektahan at sinusuportahan ng luya ang testosterone. Ang mga testicles, kung saan ginagawa ang testosterone, ay sensitibo sa init, toxins, at oxidative stress. Sa paglipas ng panahon, ang mga ito ay maaring makasira sa mga cells na responsable sa produksyon ng hormones. Dito pumapasok ang luya bilang proteksyon. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang araw-araw na pag-inom ng luya ay maaring magpataas ng testosterone ng malaki. Sa isang pag-aaral, halos 18% sa loob lamang ng 3 buwan. Dinagawa ito sa pamamagitan ng pagtaas ng luteinizing hormone, ang mensahero na nagsasabi sa testicles na gumawa ng mas maraming testosterone at sa pagbawas ng oxidative stress na unti-unting sumisira sa kanilang function. May isang pasyente akong nasa kalagitnaan ng kanyang 60s, isang tahimik na lalaki na umamin na nasubukan na niya halos lahat ng supplements pero kakaunti lang ang naging epekto. Iminungkahi ko na subukan niyang magdagdag ng sariwang hiwa ng luya sa kanyang kape tuwing umaga o kaya ay isang kapat na kutsarita ng ginger powder kung mas gusto niya ang mas madaling paraan. Pagbalik niya makalipas ang ilang linggo, mas matatag ang kanyang pakikipagkamay at mas maliwanag ang kanyang ngiti. Sinabi niya sa akin, "Dok, mas mainit ang pakiramdam ko, mas malakas, mas gising, at napansin pa yon ng asawa ko bago ko pa napansin." Ang sandaling yon ay paalala kung gaano kalakas ang epekto ng maliliit na desisyon araw-araw. Ang kagandahan ng luya ay ang pagiging flexible nito. Ang sariwang luya ay nagbibigay ng volatile oils na agad nagpapasigla ng sirkulasyon, habang ang powdered na luya naman ay may mas concentrated na compounds para sa pangmatagalang benepisyo. May ilang lalaki na mas gusto ang tapang ng sariwa, at ang iba naman ay pinipili ang convenience ng powder. Kahit alin pa ang piliin mo, pareho itong abot kaya, ligtas, at matagal ng pinagkakatiwalaan sa medisina sa loob ng libu-libong taon. Ngayon, isipin mo ito.
Nadagdagan mo na ng kanela para protektahan ng iyong mga daluyan ng dugo, cocoa para i-on ang nitric oxide, maca para ibalik ang sigla, at coconut oil para suportahan ng testosterone. At ngayon, sa pamamagitan ng luya, pinapalakas mo palalo ang sirkulasyon habang pinoprotektahan ang mismong pinagmumula ng iyong pagkalalaki. Ang tanong ngayon ay, paano mo ito maisasagawa nang hindi ka na-overwhelm? Pagsamahin natin ang lahat sa isang simpleng step-by-step na plano na kayang sundan ng kahit sinong lalaki. 8. Paano pagsamahin ang lahat? Ngayong napag-usapan na natin ang bawat isa sa mga makapangyarihang sangkap na ito. Gusto kong sagutin ang karaniwang iniisip ng maraming lalaki sa puntong ito. Maaring iniisip mo, Dok, maganda pakinggan ito, pero kailangan ko bang gawing parang laboratorio ang kusina ko tuwing umaga? At ang tapat na sagot ay hindi. Ang kagandahan ng mga natural na paraang ito ay hindi nila kailangan ng komplikadong hakbang o mamahaling kagamitan. Ang kailangan lang nila ay consistency. Kapag natutunan mong isama sila sa iyong araw-araw na routine sa isang simple at kayang gawin na paraan, ang mga benepisyo ay unti-unting naiipon. At doon mo mararamdaman ang tunay na pagbabago. Mas malakas, mas kumpiyansa, mas buhay. Ang una kong payo sa mga lalaki ay magsimula sa maliit. Pumili ng isang sangkap tulad ng kanela. Madali ito, masarap, at agad na tumutulong sa blood sugar at sirkulasyon. Ang isang kapat na kutsarita na hinalo sa iyong kape tuwing umaga ay ilang segundo lang, pero ang epekto nito ay naiipon araw-araw. Kapag nasanay ka na, maari mong idagdag ang cocoa. Bigla, ang kape mo ay hindi na lang pampagising. Aktibo na nitong sinusuportahan ang nitric oxide at mas maayos na daloy ng dugo. Habang tumatagal, kapag idinagdag mo ang maca o coconut oil, unti-unti kang bumubuo ng isang tasa ng kape na hindi lang nagbibigay lakas sa umaga, kundi sumusuporta sa iyong katawan at pagkalalaki sa pangmatagalan. May isang pasyente ako, isang lalaki na nasa 70s, na nagsimula lang sa kanela. Pagkatapos ng 2 linggo, dinagdagan niya ng cocoa. Pagkalipas ng 1 buwan, sinubukan niya ang maca 3 beses sa 1 linggo. Sa pagtatapos ng 2 buwan, sinabi niya sa akin, Dok, hindi ko naramdaman ang ganitong ka-stable na pakiramdam sa loob ng maraming taon. Ang enerhiya ko, focus ko, performance ko, parang gumabalik lahat. Iyan ang lakas ng unti-unting pagdaragdag. At hindi ito kailangang maging komplikado. Hindi mo kailangang gamitin ang lahat ng 5 sangkap araw-araw. Sa katunayan, minsan ay maaring maging mabigat ito sa tiyan. Sa halip, isipin mo ito bilang pagbuo ng sarili mong formula. Sa ilang umaga, maaring kanela at cocoa lang. Sa ibang araw naman, maca at luya. At kapag may oras ka, maari mong i-blend ang kape kasama ang coconut oil, kanela, cocoa at luya upang makagawa ng isang mayaman at creamy na inumin na parang latte. Hindi lang masarap, kundi tunay na nagpapalusog sa iyong katawan sa paraang hindi kayang gawin ng ordinaryong kape. Ang layunin ay hindi pagiging perpekto, kundi progreso. At kapag binigyan mo ng oras ang iyong katawan na mag-adjust, mapapansin mo ang tuloy-tuloy na pagbabago. Mas maayos na umaga, mas matatag na enerhiya, mas malinaw na pag-iisip, at oo, mas matitibay na erections. Tandaan mo, hindi mo kailangang tanggapin ang paghina bilang normal na bahagi ng pagtanda. Ang maliliit na desisyon araw-araw ay kayang gawing isa sa pinakamakapangyarihang bahagi ng iyong buhay, ang simpleng routine sa umaga. At ngayong nabuo na natin ang kabuuang larawan, may isa pang mahalagang katotohanan na kailangan mong marinig. Dahil ang pag-unawa sa agam ay isang bagay, pero ang pag-unawa kung bakit ito mahalaga sa emosyon bilang isang lalaki ay mas malalim pa. Pag-usapan natin yon. Siyam. Bakit ito mahalaga lampas sa erections? Kapag pinag-uusapan natin ang erections,
Madaling isipin na ang layunin ay performance lang sa kwarto. Pero hayaan mong sabihin ko sa'yo ang isang bagay na paulit-ulit kong nakita sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho ko sa mga lalaki. Higit pa ito sa sex. Ang erections ay parang report card ng katawan. Ipinapakita nito ang kalagayan ng iyong blood vessels, puso, hormones, at maging ang iyong utak. Kapag humihina ito, kadalasan ay hindi lang tungkol sa pagnanasa. Ito ay senyales na bumabagal ang sirkulasyon, bumababa ang enerhiya, at tahimik na humihingi ng tulong ang iyong katawan. May isang pasyente akong nasa huling bahagi ng kanyang 60s na dumating na parang nawalan ng pag-asa. Sinabi niya sa akin, "Dok, hindi lang ito tungkol sa hindi ko magawa. Pakiramdam ko hindi na ako ang dati kong sarili. Hindi ko nararamdaman na malakas ako. Wala na akong kumpiyansa." At naintindihan ko agad ang ibig niyang sabihin. Para sa mga lalaki, ang pagkalalaki ay hindi lang pisikal. Ito ay emosyonal din. Ito ay tungkol sa paggising sa umaga na may layunin pakiramdam na kaya mong protektahan ng iyong pamilya at ang kaalamang may lakas ka pang ibahagi. Kapag nawala ang mga pakiramdam na yon, parang nawawala ang kulay ng buhay. Kaya ang pagdagdag ng kanela, kokoa, maca, coconut oil at luya sa iyong kape araw-araw ay hindi lang tungkol sa pagbabalik ng erections kahit ikaw ay 80 na. Ito ay paalala na kaya mo pa ring lumago, maging malakas, at magbago. Ang mga sangkap na ito ay hindi lang nagbubukas ng mga daluyan ng dugo. Nagbubukas din sila ng pinto sa mas mataas on enerhiya, mas malinaw na pag-iisip, at mas malalim na koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo.